Kala ko nga mamaya pa eh. Yung pala nung nag-notify, ito na pala, nagsa-start na. So, parehong-pareho lang eh. If you watch the game versus Chinese Taipei, tsaka yung game natin kanina, parehong-pareho yung nangyari. Nag-stick si Coach Tim Cone dun sa same core niya. So, ang nipis masyado ng rotation. Ano? PBA, no? Di ba? Sobrang nipis. Nag-stick siya dun sa mga, ewan ko kung yun talaga yung mga paborito niya or yun talaga yung pinagkakatiwalaan niya dun sa place. Kaso, dadating yung point na talagang alat na pinipilit pa niya. Wala akong favoritism sa mga players. Pero if I am in his shoes, most probably yung 0/7, tapos ibinabad ng ilang minuto yon, nasa mga 20 minutes, dapat pinagbigyan na nila yung second stringers na bench players. 'Di ba? Si CJ. 'Di ba? Kasi kitang-kita ang sakit-sakit sa mata ng mga ganon. Dapat bigyan nila yung iba dahil malas eh. Kung off night ka, 'di ba? So yung mga susunod, hindi rin talaga nagamit yung bench players nila. Yung Kevin Kiambao, ilang minuto ang tinagal dun sa game. 7 minutes and 47. Yung Carl Tamayo, 9 minutes and 41 seconds. Oh, 'Di ba? Hindi man lang uminit yung puwet ng mga bata para maipakita nila kung ano yung kaya nilang gawin. Sa 9 minutes na yun, hindi pa tuloy-tuloy yun. 'Di ba? Putol-putol pa yun, labas-pasok. Tapos, lalamig na naman yun automatically, di ba? So, how can you process the game kung ikaw ilalabas ka at ipapasok ka ni hindi ka nagiinit dun sa game mismo, dun sa floor. Tapos, ibabalik ka agad yung mga first stringers nung roster, di ba? Isa pa, hindi ako basher ni Junmar Fajardo kasi in the last how many years na naglalaro siya as a player, di ba? Talagang dominant siya. I know in the PBA, yes, he is dominant. Pero with his height, international standards, he's just a regular guy. Bulky siya, yes. Kaso, sobrang bagal niya sa transition recovery defense. Aminin natin, isa yun sa mga kahinaan ni Junmar Fajardo. Napakahina ng depensa niya. So, ewan ko, does it have to do with age? I don't know. Pero based dun sa mga napapanood ko sa kanya na mga games niya before, talagang meron siyang track record na medyo mabagal siyang mag-respond pagdating sa recovery defense. Okay. Lastly, hindi rin talaga natapatan ng New Zealand yung 3-point output. I know, sabi ni Billy, medyo malas pa daw. Pero dun sa output nila ngayon, it's enough to beat Gilas. Yun yung mga initial reactions ko talaga. Sobrang dismayado ako. Okay. Sino ba yung sinabi mo? Meron ka sinabi kanina. Yes, Billy?